Habang umaagos ang langis, ang nasusunog na singaw ay nasindihan ng mga spark sa nagkakabukol na katawan ng barko. Sumiklab ang apoy at nagsimulang kumalat. Noong dekada 1960 at 60 habang tumataas ang demand para sa langis sa Europa, napagtanto ng industriya ng petrolyo na mas matipid kung magdadala ng langis mula gitnang silangan papuntang Europa gamit ang mga ultramalalaking crude carrier o supertanker na barko. Napakalaki ng mga bagong supertanker kaya hindi sila kayang tanggapin ng karamihan sa mga lumang pantalan sa Atlantic Ocean, North Sea at English Channel. Kaya iminungkahi ng mga kumpanya ng langis ang bagong oil terminal na pwedeng tumanggap ng supertanker. Ang bagong terminal ay magiging imbakan ng langis mula gitnang silangan at ipapadala ito sa mga refinery sa Europa gamit mas maliliit na barko. Karaniwan, sa Suez Canal, dumadaan ang langis mula gitnang silangan papuntang Europa dahil mas maikli ang ruta, pero limitado ang laki ng barkong pwedeng dumaan. Noon, napilitan ang mga supertanker na dumaan sa mas mahal at mas mahabang ruta. Dumaan sa Cape of Good Hope, ang paglalakbay paikot sa timog na dulo ng Africa ay tumagal ng 16 na araw na mas mahaba. Nagdagdag ng 4,800 milya sa biyahe at nagtaas ng kabuuang gastos ng paglalakbay ng hanggang $20,000 na katumbas ng $155,000 noong 2020. Dahil sa pagsasara ng Suez Canal noong 1969 dahil sa 6 na araw na digmaan ng Israel at mga bansang Arabo, napilitan ang lahat ng barko na gumamit ng mas mahabang ruta. Ang mga supertanker ay nagdala ng mas maraming karga, kaya mas naging matipid at kaakit-akit gamitin, kaya't tinanggap ang paggamit ng supertanker, kasabay ng ideya ng bagong terminal para matanggap ang mga ito. Noong 1966, tinukoy ng Gulf Oil Corporation ang isla ng Woody sa Bantry Bay Island bilang pinakaangkop na lugar para sa bagong terminal. Nag-alok ang isla ng Woody ng mahaba, protektadong at malalim na daungan, malayo sa malalaking sentro ng populasyon at mga rutang pantubig ng barko. Nagsimula ang konstruksyon noong 1967 at natapos ang terminal noong 1969. Ang pasilidad sa lupa ay may tank farm na may 2 tangke para sa ballast na tumatanggap at naglilinis ng maruming ballast at tubig mula sa paghuhugas ng tangke ng mga oil tanker. Mayroon pang 15 storage tank na may kabuuang kapasidad na 1.3 milyong tonelada ng langis na inilaan para sa diesel, krudo at bunker fuel na ginagamit para sa mga sasakyang pandagat. 376 metro ang layo mula sa pasilidad sa lupa ang offshore jetty na may sukat na 488 metro ang haba. Ang jetty ay itinayo sa 22 piles o dolphins para doon dumaong ang mga supertanker at magbaba o magkarga ng kargamento. Ang kanlurang dulo ng jetty ay tinawag na Dolphin Isa at isinara, habang ang silangang dulo ay tinawag na Dolphin 22. Ang Dolphin 22 ay may security hut, coin telephone box, at ginagamit bilang pasukan at labasan ng mga tao at crew papunta at pabalik mula sa mainland at sa onshore facility o terminal sa isla. Noong binuksan ito, ang jetty ay naaabot sa tulay mula sa isla. Kalaunan, tinanggal ito kaya kinailangang magbangka ang mga manggagawa papunta at pabalik sa jetty. Noong 1968, ang tanker na motor vessel na Universe Island ay nagsimulang magserbisyo para sa Gulf Oil Corporation. May kapasidad itong 312,000 tonelada. Ito ang pinakamalaking barko sa mundo noong panahon nito, nagdadala ng langis mula Kuwait papuntang Woody Island. Ito ang una sa 6 na supertanker na inorder ng kumpanya. Isang supertanker ang dumarating sa Bantry Bay kada 10 araw. At 3 mas maliit na feeder tanker ang nagdadala ng krudong langis sa mga refinery sa Wales, Denmark, Netherlands at Spain. Napakatagumpay ng terminal sa unang 5 taon ng operasyon. Noong ika-10 ng Hunyo 1975, muling binuksan ang Suez Canal at ang ruta sa paligid ng Africa ay naging mas magastos na opsyon muli. Dahil sa pagkaantala at dagdag gastos ng paglilipat ng langis sa mas maliliit na tanker, hindi na naging kaakit-akit sa ekonomiya ang mga supertanker. Dahil sa resesyon at pagtaas ng presyo ng langis, nagpatupad ang mga industriya ng just-in-time system para mabawasan ang oras ng imbakan
at mapabuti ang cash flow. Ibig sabihin, bumaba ang demand sa Woody Island Terminal. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, 1,970 nahirapan ang lokal na kumpanya ng Gulf, ang Gulf Oil Terminals Island, na mapanatili ang pagiging viable ng terminal. Napilitan ang kumpanya na magsagawa ng mga hakbang para makatipid, pagsamahin ang operasyon at bawasan ang sobra-sobrang gastos. 3 beses binago ang pamatay-sunog sa terminal at offshore jetty para pababain ang antas ng sistema. Noong 1,970 nagpasya silang hindi na panatilihin ang pressure ng fire main sa lahat ng oras. Ang dispatcher sa control room na matatagpuan sa terminal ang mag-a-activate ng sistema kapag may emergency. Sunod, inalis nila ang automatikong trigger sa pre-mixed foam system sa jetty. Muli, ang sistema ay ooperahin ng remote. Pagkatapos, noong 1,971, inalis nila ang remote control button sa control room na siyang nagpapagana ng foam sa gitnang plataporma. Ang motor vessel Betelgeuse oil tanker ay may kapasidad na 121,400 tonelada ng langis. Ito ay itinayo noong 1968 sa Saint-Nazaire, Pransya at pagmamayari ng Total Oil Société Anonyme, isang kumpanyang Pranses sa enerhiya at petrolyo. Di tulad ng ibang malalaking tanker, ang Betelgeuse ay walang loadicator o stress calculator na gamit sa pagkalkula ng stress at puwersang yumuyuko. Ang epekto sa estruktura ng barko tuwing nagbabalast ay gaya rin ng paglo-load, pero tubig ang inilalagay o inaalis para mapanatili ang katatagan ng barko. Pinapadali ng loadicator para sa kapitan at punong opisyal ang mabilis na pagplano ng kargamento at ballast operations para matiyak ang ligtas na katatagan ng barko. Maraming barkong nagdadala ng langis ang naglalagay ng inert gas system dahil madaling magliyab ang karamihan ng gas na kaugnay ng langis o fuel. Ang inert gas system ay ginagamit para magbomba ng hindi reaktibong gas, gaya ng nitrogen o carbon dioxide sa bakanteng tangke o saradong espasyo. Ito ang nagtutulak palabas ng anumang madaling magliyab na gas na sanhi ng sunog o pagsabog. Ngunit ang Betelgeuse ay walang inert gas system. Hindi pa kailangan noon ang mga safety measure na ito, kaya hindi nag-invest ang Total. Noong 1977, ang Betelgeuse ay inilagay sa dry dock. Sa espesyal na pagsusuri sa Singapore, nagbigay ang tagasuri ng rekomendasyong palitan ang kinakalawang na bahagi. Ilang metal deck plate na nagpapalakas sa mga bahaging madaling mabaluktot o magkulubot kapag may karga, pati ilang bahagi ng permanenteng balasto. Ang sacrificial anode ay ginagamit para protektahan ang metal na estruktura sa pamamagitan ng pag-akit ng kalawang at pagpapahaba ng buhay ng metal. Pinoprotektahan nila ang mga barko gamit ang sacrificial anode na kailangang madalas palitan. Ang huling mungkahi ay lagyan ng protective coating ang permanenteng ballast tank. Tinanggihan ng Total ang lahat ng rekomendasyon dahil pinag-iisipan nilang ibenta at ayaw nilang pasanin ang gastos. Noong Nobyembre 24, 1,978 umalis ang Betelgeuse sa pantalan ng Ras Tanura, Saudi Arabia sa Persian Gulf, patungong Lexus, Portugal. Dala ang buong kargamento na 74,000 metriko toneladang Arabian Heavy Crude Oil at 40,000 metriko toneladang Arabian Light Crude Oil. Plano ng Betelgeuse na dumaong sa Sines, timog ng Lisbon, para bawasan ang bigat ng barko. Dahil sa sobrang sama ng panahon, hindi ito nakapasok sa daungan at nagpatuloy papuntang Lexus. Pero may barkong lumubog sa bungad ng daungan, kaya inutusan silang tumungo sa Woody Island. Naglayag ang Betelgeuse papuntang Bantry Bay noong Disyembre 30 at nakaranas ng masamang panahon sa Bay of Biscay. Habang papunta, iniulat nito ang tagas ng langis at inutusan na pumunta sa Brest, France ng mabagal. Buti na lang nahanap at naayos ng tripulante ang tagas, kaya nagpatuloy ang Betelgeuse papuntang Woody Island. Noong ika-4 ng Enero, 1979 dumating ang Betelgeuse sa Bantry Bay. Kailangang maghintay nito bago makadaong dahil nauna dumating ilang araw ang kapatid nitong barkong motor vessel na Kashapi. Huling biyahe na ng Kashapi. Ibinenta na ito bilang scrap at pupunta na sa Taiwan para gibain sa Sabado, ika-6 ng Enero. Alas 2 ng hapon natapos ng Betelgeuse ang pagdaong sa offshore jetty sa 30 metrong lalim ng tubig. Tinapos ng Pollution Control Officer ang Gulf Oil Safety Checklist sa barko na kinakailangan bago ibaba ang kargamento nito. Bandang 11:15 ng gabi,
Sinimulan ng Betelgeuse ang pagbaba ng 114,000 metriko toneladang krudong langis na inaasahang tatagal ng 36 na oras. Noong linggo, Enero 7, ilang tripulante ang pumunta sa Bantry Town at inaasahang babalik bago hating gabi. Maghapon, 2 taga-suri mula sa magkaibang posibleng mamimili ng Betelgeuse ang bumisita para suriin ang barko. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, natapos ng Betelgeuse ang pagbubuhos ng Arabian Heavy Crude Oil at inihahanda na ang natitirang 40,000 metriko tonelada ng Arabian Light Crude Oil. Pagdating ng 18:35, nagsimula ang barko magbalasting o maglagay ng tubig sa ilang gitnang ballast tank upang mabalanse ang bigat ng nailabas na kargamento at makatulong sa pagpapatatag ng barko. Umalis ang mga taga-suri mula sa barko at bumalik sa mainland at dumating na rin ang mga tripulante mula sa kanilang biyahe sa Bantry. Sakay ng Betelgeuse ay may 41 na tripulante, ang asawa ng panadero, isang harbor pilot at ang cargo inspector. Sa gabi, alas 8:00, nagsisimula ang night shift ng mga manggagawa ng Gulf Oil, 5 sa Terminal 6 sa Pantalan. Si Dispatcher John Connolly ay pumupunta sa control room ng terminal. Ang control room ay may malawak na tanawin ng maliwanag na pantalan at ng tanker, kaya madaling makita ni Connolly ang lahat ng aktibidad sa pantalan. Pagsapit ng 2,300, napansin ng crew na kulang pa rin ang trim at list ng barko, kaya nag-usap sila tungkol sa ballast. Walang loadicator ang Betelgeuse na makakatulong sa kapitan at chief officer para eksaktong makalkula ang stress at distribusyon ng cargo o ballast sa barko. Sa 23.30, nagdagdag ang crew ng ballast sa permanenteng o nakalaang ballast tanks para itama ang trim at list ng tanker. Hindi nila alam kung gaano na talaga kalawangin ang permanenteng ballast tanks ng barko. Habang napupuno ng tubig ang gitna at permanenteng ballast tank, lumilipat at naiipon ang bigat sa gitna ng barko at nagsisimula itong lumubog sa gitna. Lumalala ang stress sa barko at ang kalawangin na deck plate at side shell plating ay nagsisimula ng mag-deform. Napupunit ang hull na naglalantad ng mga buhay na kable. Nagsisimulang tumagas ang langis mula sa napunit na mga tangke ng imbakan dahil ang Betelgeuse ay walang inert gas system. Ang mga spark mula sa naputol na kable ng kuryente ay nagsindi ng nasusunog na singaw mula sa tumatagas na langis sa napunit na tangke. Habang nababali ang likod ng barko, isang maliit na apoy ang sumiklab mula sa gitna ng barko. Noong 0031, malalaking dami ng langis ang umagos sa magkabilang panig ng barko at nagliyab bandang 0040. Dahil sa makapal na usok sa plataporma, napilitan ang mga tauhan sa pantalan na magtago. Dahil kontrolado ni Connolly ang fire main sa control room, hindi nakakuha ng tubig at bula ang mga tauhan sa pantalan para apulahin ang apoy. Sa radyo, naririnig ng mga tauhan ang tawag para sa mga bangkang pangkaligtasan at pagbukas ng fire hydrant. Tumawag sila sa control room pero walang sumagot. Ang dispatcher, si John Connolly, ay umalis sa control room bago mag 0045, 15 minuto matapos ang unang mga sulyap ng apoy. Nakita ni Connolly ang mga liyab. Pagbalik niya sa control room, agad niyang pinaandar ang fire pump para magamit sa pag-apula ng apoy sa pantalan. Sinubukan niyang isara ang emergency block valves para maputol ang daloy ng langis mula barko papuntang pantalan, pero hindi gumana ang kill switch. Tumawag siya sa operations manager ng Gulf Oil para i-report ang emergency at pagkatapos ay nag-radio siya sa rescue boat na Denmark para kunin ang mga lalaking na stranded sa pantalan. Narinig ng mga malalapit na bangka ang Snave at Billboard ang radio control at agad silang tumugon sa emergency. Tinawagan din ni Connolly ang mga pumpmen na nakaistasyon sa powerhouse para pumunta sa pantalan at gawin ang kanilang makakaya para tumulong. Sa sobrang pagkasabik, nakalimutan niyang patunugin ang sirena, maging sa Gulf Oil Building o sa pantalan. Sa istasyon ng pulisya sa Bantry, naalerto ang mga pulis ng Ireland tungkol sa emerhensya at nakita nila ang apoy mula sa kanilang istasyon. Tinawagan ng naka-duty na opisyal ang control room ng Gulf Oil pero abala ang linya kaya hindi siya makalusot. Noong 50 naganap ang sunod-sunod na maliliit na pagsabog sa permanenteng ballast tank ng port at starboard. Nakiusap ang opisyal ng polusyon sa pantalan kay Connolly sa radyo na magmadali sa pagsundo. Sinabi ni Connolly na papunta na ang rescue boat. Ilang crew ng Betelgeuse ang nagmadaling bumaba sa gangway
at tumakbo papuntang Dolphin 22 sa silangang dulo ng pantalan para magligtas. Nakipag-ugnayan ang piloto kay Connolly at sinabing nasa likurang deck siya ng tanker kasama ang 4 na crew at tumatalon sila sa dagat. Nakita ng pumpman ang apoy sa gitna ng Betelgeuse pero walang apoy sa pantalan. May apoy sa tubig sa ilalim ng pantalan pero hindi pa ito umaabot sa catwalk o sa Dolphin 22. Nagradyo pa si Connolly, tumawag sa postmistress para humingi ng tulong at sa duty tug Bantry Bay para tumulong. Ang Bantry Bay tug ay 20 minuto ang layo mula sa Betelgeuse at agad na umalis matapos ang tawag sa radyo. Ang Denmark ay nakalarga lamang mula sa Ascon Jetty sa tapat ng Dolphin 22 Jetty noong 00:51 at mga 5 minuto ang layo. Pagsapit ng 00:54 lalong lumakas ang apoy na ang mga liyab ay umaabot ng mahigit 60 metro pataas sa kalangitan sa gitnang plataporma. Umabot ang apoy sa jetty sa silangan ng gitnang plataporma at nilamon ang barko mula gitna hanggang likuran. Kumalat ang mga apoy sa ibabaw ng tubig papunta sa baybayin ng isla. Dumating ang Denmark sa Dolphin 22 Jetty ng 00:58 kasama ang Snave na sumunod makalipas ang 4 na minuto pero huli na ang rescue boat. Hindi na ito makalapit. Dahil sa nasusunog na langis at matinding init ng apoy, hindi nakatulong ang 2 bangka sa pagliligtas ng mga naipit sa jetty. Sa Bantry, inalerto ng Garda ang kanilang superintendent na agad inilagay sa operasyon ang Major Accident Plan. Inalerto ng fire officer at pinatunog ang sirena ng sunog sa Bantry. Inalerto rin ang mga serbisyo ng bumbero sa Dunmanway at Skiberin, mga kalapit na lalawigan. Noong 01:06, isang malakas na ugong at pagputok ang narinig mula sa Betelgeuse, kasunod ang isang napakalakas na pagsabog ng mga sentrong ballast tank. Nahati ang katawan ng tanker sa lakas ng pagsabog at natapon sa tubig ang mga lalaki sa pantalan. Ang langis na karga pa rin sa barko ay nagliyab at ang apoy ay umabot ng higit sa 70 metro ang taas na may temperatura na lampas sa 1,000 degrees Celsius. Dahil sa lakas ng pagsabog, natangay sa lambak ng Mila ang mga piraso ng barko at langis, mahigit 6 na milya ang layo. Isang malaking shrapnel mula sa barko, kasinlaki ng kotse, ay muntik tumama sa isa sa mga tangke ng imbakan ng langis. Ang tunog ng mga pagsabog ay naririnig sa halos buong West Cork at umaabot pa hanggang 35 milya ang layo. Sa West Lodge Hotel sa Bantry, natigil ang sayawan tuwing Linggo ng gabi dahil sa pagyanig ng sahig sa labas. Ang apoy ay nagbigay liwanag sa malamig na langit sa Bantry. Sa isla ng Whitty 14, ang mga pamilyang naninirahan sa isla ay nagmamadaling sumakay sa kanilang mga bangka upang tumakas papunta sa mainland. Inilarawan nila ang tagpo na parang Pompeii, na may apoy na sumisirit ng 40 metro sa langit at bumabagsak na pira-pirasong bakal sa mga kulungan ng baka. Matindi ang liwanag sa kanayunan. Tinulungan ng Gulf Oil workers pero hindi gumana ang fire truck. Nagkaproblema rin sila sa fire hydrant at fire hose at wala silang breathing apparatus o proteksyon na damit. Dumating ang barkong Bantry Bay sa pantalan noong 1:10 ng madaling araw. Tinangkang hilahin ng kapitan ang Betelgeuse mula sa pantalan pero naipit ang quick release mechanism kaya hindi matanggal ang tangke. Ang mga bumbero mula Bantry, Skiberin at Dunmanway sa kalapit na lalawigan ay nakarating sa isla gamit ang maliliit na bangkang pantawid. Nadiskubre ng Bantry Fire Brigade na hindi umaandar ang 2 Land Rover at ang terminal fire engine. Nasiraan ang truck na nagdadala ng gamit ng bumbero mula Ascon Jetty papuntang Tank Farm. Hindi makalapit ang mga bumbero sa nasusunog na barko, bumagsak ang konkretong pantalan sa dagat. Nag-focus ang mga bumbero at empleyado ng Gulf Oil Terminal sa pagpigil sa pagkalat ng apoy sa tank farm at pagkontrol ng oil spill. 12 oras matapos ang pagsabog, bandang 1:00 ng hapon, lumubog ang Betelgeuse sa 30 metrong lalim pero nakausli pa rin ang unahan sa ibabaw ng tubig. Dahil dito, naapula ang pangunahing apoy at naapula ng mga bumbero ang huling apoy bandang 2:00 ng Linggo ng gabi. Hindi makalapit ang mga tagapagligtas sa barkong nasira dahil sa ulap ng nakalalasong at madaling magliyab na gas na maaaring sumiklab bigla. 2 linggo ang lumipas bago nila nasimulan ang pag-ahon ng mga bangkay at pagbomba ng krudong langis mula sa nasirang barko.
Sa kabuuan, 51 katao ang namatay. 41 tripulante ng Betelgeuse, asawa ni Baker, Irish na piloto, cargo inspector, 6 na manggagawa ng Gulf Oil Jetty at Dutch diver ang namatay sa salvage operations. Sa 51 namatay, 27 lang ang narecover na bangkay at inilibing sa sementeryo ng St. Finbar na tanaw ang Bantry Harbor. Ang Dutch salvage firm na Al Smith Company ang nag-angat sa Betelgeuse sa 4 na bahagi. Hinila ang unahan ng barko 100 milya mula baybayin at pinalubog sa dagat. Dahil dito, nagprotesta ang mga mangingisda kaya 2 bahagi ang dinala sa Espanya para itapon. Ang huling bahagi ay binaklas sa lokal, ngunit natanggal lang noong Hulyo 1980. Matinding nadumihan ang mga lokal na pangingisdaan at natapos lamang ang paglilinis noong 1983. Ang gastos sa pagsalba, paglilinis at kabayaran ay umabot sa humigit kumulang $120 milyong ng United States kabilang ang kabayarang binayaran ng Total na siyang may-ari ng barko sa Gulf Oil. Karamihan sa gastos ay binayaran ng kumpanya ng seguro at ang mga paghahabol ay naayos sa labas ng korte. Nag-atas ang gobyerno ng Ireland ng tribunal para imbestigahan ang insidente na tumagal ng mahigit 1 taon at naglabas ng 480 pahinang ulat. Tinukoy ng ulat ang 3 salik, mahinang kondisyon ng 11 taong gulang na Betelgeuse, maling pagdiskarga at balasting na sinabayan ng kakulangan sa pagsasanay ng tripulante at hindi sapat na mga sistema ng pamatay-sunog at pagsagip sa barko at pantalan. Pinuna ng tribunal ang pamahalaan sa pagkabigong magpatupad ng regulasyon para matiyak ang tamang kaligtasan at pang-emergency na pamamaraan. Hindi na binuksan muli ng Gulf Oil ang terminal sa Woody Island at lumabas sa pag-aaral noong 1985 na wala na itong potensyal para sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Isinuko ng Gulf Oil ang kanilang lease sa Ireland sa susunod na taon matapos magsagawa ng limitadong pagkukumpuni. Ginamit ng Ireland ang terminal bilang imbakan ng estratehikong reserba ng langis.